Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na roasted garlic chicken. Nalalagyan natin ng patatas yan at kamote mga kuys para naman may side dish tayo na solid dyan. Itsura pa lang mga kuys, ang sarap na oh. Tingnan nyo naman, bagay na bagay sa kanin. Gagamit tayo ng kalamansi dyan. Ito, bali ito ay yung pinagrind ko na bawang, kaya siya medyo buo-buo kasi nilagyan ko siya ng coconut oil mga kuys. Kaya inailagay ko sa rep, ang nangyari ganyan mga kuys, tumigas tuloy. Sa ating mga kuys, kaya ako nagpaganyan, may nagbigay sa amin ng bawang, medyo nabasa lang siya, pinagrind ko lang siya mga kuys para may stock namin sa rep at hindi masira. Tapos kukuha na lang doon pagka kailangan. Tapos ito mga kuys, rosemary, dried parsley, paprika, asin, paminta. Yun lang naman yung gagamit natin mga kuys, sobrang basic na naman. Tapos ito yung kamote mga kuys. Tapos ang gagamitin natin dito, yung pinaka siya mga kuys, leg quarter siya, yan. Ito yung gagamitin natin, maganda nga sana kung buo, pero ito yung available natin, kaya ito ang gagamitin natin mga kuys. Tapos ang una natin gagawin mga kuys, i-dry rub natin yan. Nung sinabi ko kanina mga kuys, yun lang naman ang nilagay natin dyan. Ulitin ko ulit, rosemary, asin, dried parsley, paminta, at saka paprika yan mga kuys. Solid nga sana kung meron pa tayong cayenne pepper at saka kung lemon yung gagamitin natin dito. Pero wala mga kuys. Gaya ng sinabi ko sa inyo, kung anong available sa bahay, yun ang gagamitin natin mga kuys. Tapos yan, binaligtad lang natin. Lalagyan din natin yung pinaka kabilang side. Naglagay na tayo dyan ng coconut oil mga kuys na maraming bawang yan mga kuys. Hindi lang talaga masyado nakita kasi nga yun, nailagay ko sa rep, tumigas yan mga kuys. Tapos ito, maglalagay tayo ng acidity ng kalamansi dyan para naman talaga matanggal yung konti lansa ng manok mga kuys. Halo lang tayo dyan. Ang gusto sana natin dito mga kuys, mamarinate sana natin ng overnight. Nagmamadali tayo, namarinate natin ng mga 20 minutes lang to. Tapos babaltarin natin yan para magpantay-pantay naman yung pagkakamarinate natin dyan mga kuys. Yun naman oh. Pagkatapos natin, mailagay lahat yung mga kailangan natin dyan sa manok na pampalasa mga kuys. Ilalagay na natin dito yung kamote. Yan mga kuys. Papalibot lang natin yan. Ayoko siyang ilagay sa ilalim mga kuys kasi minsan pag sa ilalim nasusunog siya eh. Tapos yung bawang mga kuys, hinati ko lang sa gitna. Ang ginawa ko style dyan, pataob mga kuys. Hindi ko pinaharap yung pinakalaman kasi nasusunog agad. Ang gusto natin dyan sa bawang na yan, yung tipong saktuan luto lang. Hindi yung matutusta mga kuys yan. Tapos ito, i-oven lang natin to. Hindi ko na nakita, parang 250 Fahrenheit yata. Ang ginawa ko dun, para mga 150 muna ako ng almost 30 minutes para mas maluto siya ng maayos mga kuys. Tapos nung after naman na medyo malapit na siyang maluto, tsaka ako maglalakas ng apoy na mga kuys yan. Bali sinalang ko muna ng 30 minutes yan para madry lang ng konting manok yan. Ilalabas lang natin ito mga kuys ng saglitan lang kasi may ilalagay pa tayo dito. Hindi ko kasi sinabay yung patatas mga kuys kasi mas nauna siyang naluluto dun sa kamote. Sa tingin ko lang naman mga kuys, kanya-kanya lang naman diskarte yan kasi yung kamote yan, nakita nyo mga kuys, so medyo maninipis yung iwan natin dyan. Kung sinabay natin kanina, baka sa uli, sunog to mga kuys or na-overcook natin mga kuys. Tapos after nyan mga kuys, maglalagay tayo ng butter dyan para naman kahit papano, may moisture na mangyayari dyan pag natunaw yan para naman kumintab-kintab yung ating manok tsaka dagdag lasa rin yan. Bali, unsalted butter yung ginamit natin dyan mga kuys kasi may templado na yung ating manok, baka naman napaalat or mapaalat pagka ginamitan natin ng salted butter dyan. Tapos pagkatapos, ibalik natin ulit yan mga kuys. Lulutuin natin to ng 45 minutes to 1 hour. Tingnan nyo mga kuys, ang ganda ng itsura. Kung yung bawang na hinati natin kanina, hinarap natin mismo laman, mga kuys, sunog yan. Tingnan nyo yung puweta niyan mga kuys, yung dulo, medyo sunog na. Diba? Pero hindi naman sunog na sunog. Pero kung nakaharap doon yung mismo laman, sayang mga kuys. Ang sarap pa naman ng bawang, yung tipong pagkakainin mo siya, yung pipisatin mo siya sa kanin. Tapos nakita mga kuys, may sabaw. Galing yan sa moisture ng manok at saka sa butter mga kuys. Tingnan nyo naman, quality. Kung maamoy nyo lang mga kuys, talaga naman, sobrang bango mga kuys. As ito, binalik natin siya ulit mga kuys. After 10 minutes, nilakasan na natin yung pinaka-apoy. Gusto natin dyan yung talagang tipong matoasted na ng konti mga kuys yung ating manok. Tapos yan mga kuys, hindi ko alam kung paano kayo tuturuan sa oven kasi hindi rin naman ako magaling. Gawin nyo, kausapin yung oven nyo, tanungin nyo siya kung gaano siya kalakas. Kasi mga kuys, tansyahan lang talaga mga kuys. Katulad ito, electric to. Minsan gumagamit tayo ng yung gasol. Iba-iba talaga mga kuys. Kaya para sa akin mga kuys, kung kayo naman may-ari ng oven or yung pinakagagamitin nyo, kausapin nyo or alam nyo naman siguro kung gaano kalakas. Para naman kasi kung magsasabi ako ng saktong temperature tsaka oras, baka sundin nyo tapos mas malakas pala yun sa inyo o mas mahina yun sa inyo. Baka naman ako sisihin nyo mga kuys yan. Basta mga kuys ako, tansyameters lang ako. Gawin nyo kung anong gusto nyo mga kuys yan. Kasi nakita nyo, sinetap na natin. Tingin naman yung sauce mga kuys. So hindi natin dinira yung manok pero sobrang lambot yan mga kuys. Mga kuys, try nyo mga kuys. Nakaluto tayong sobrang basic at sobrang daling roasted chicken garlic mga kuys. Salamat.